Hi, good afternoon guys. Welcome to my YouTube channel, Kuya Mon Gitara Vlog. Pero papakita ko lang po sa inyo ang pagpe-prepare ng isang dish na kinakain ko na minsan nga binabago ko pa sa charts. Natuwa akong i-ano to dahil nung minsan natikman nung mga kasama ko, ewan ko kung, pero tingin ko parang masarap pa naman sila. Sabi nila okay naman daw, masarap tsaka healthy po ito, kaya gusto kong i-share sa inyo mga guys. Share ko lang po sa inyo. 25 plus 20. Hi guys, ito po sinasabi ko sa inyo no, habang nagtitinda ako, prepare ko to. Ito po, ito po yung repolyo, yung parang coleslaw na ginagamit sa ano po, nihiwa ko po ng medyo pino para ano, ayan o, tila nyo po oh. Tapos gigisa ko po yan, meron po akong apat, mamaya po hindi ko po pakita ko lang sa inyo yung apat na butil ng bawang, ganyan po karami nilalagay ko para malasa. Ito po 1, 2, 3, 4 ay 5, 1, 2, 3, 4, 5 nagkamali pa ng bilang na medyo marami-rami din, ay medyo malaki-laki yung butil niya. Tapos dalawang sibuyas na puti, medyo hihiwain ko ng pino, igigisa ko lang po mamaya yan. Tapos ito po ang pang sasabaw ko, mga ganyan lang po karaming sabaw. Pinag-halo-halo ko na po dyan yung mga 1/4 na nor, tapos konting oyster sauce, tapos nilagyan ko ng dalawang pamintang, hanggat maaari po gamitin nyo yung kasang pig, ganyan yung durog para malasa. Dalawa po ako maglagay kasi para mas masarap po yung maraming paminta. Kasa baka naman ha. Yan po. Tapos ito po yung ginagamit ko para pinaka-arin ko. Sinasabi ko sa inyong whole wheat na Ribisco whole wheat. Ito po, tinubigan ko po ng konti yan, kaya ganyan ang itsura niya. Yung medyo nadurog na po siya kasi hindi nyo tutubigan ng konti, mahirap pong turugin siya. Yan po yung ginagamit ko pinaka-harina kasi ano po yan eh, trigo. Ito yung natira sa repolyo ko. Actually po, ang pagkano ko po kasi ng repolyo, kasi kung hindi nyo naman mauubos, pwede nyo ilagay sa rep. Hindi ko po hinihiwa, di ba ang nakasanayan natin, hinihiwa natin. Minsan kasi nangingitim pag gano'n, pag tinatabi mo. Ang ginagawa ko na lang po dyan, para pong yung petals niyan tinatanggal ko. Yung magagamit ko yan tinatanggal ko. Tapos pagka okay na, babalik ko sa rep, tapos kukuha na naman po ako. Balat lang ako ng balat para, tapos pag talagang malita siya sa kababalat ko, yung huling luto ko, yun lang po yung hinihiwa-hiwa ko para siguradong. Kasi po, tip ko sa inyo, pag hinihiwa nyo pong ganyan, di ba minsan gagawin natin, nakasanayan natin, hihiwa, tatabi natin ng kalahati o kaya yung 1/4. Di ba minsan nangingitin kahit na nasa rep. Ito po, subukan nyo po yung ganyan, yung tatanggalin nyo yun lang po yung balat, yung parang petals nyo lang siya. Yan po siya, nung ano ko na parang cornslow, yung ginagamit sa hamburger. Gigisa ko lang po yan, tapos pagka naigisa ko na, ito ilalagay ko po pinakasabaw niya, ay pinakakonting ano, para may lasa. May konti ang ano po nito, sama-sama sila, konting asin, mga 1/4 na nor, tapos konting oyster sauce, konting bechin, konting asin lang para hindi maalat. Pero sa akin lang po yan, pero kung gusto nyo pong alatan, nasa sa inyo yan. Pero hanggat maaari, ang payo ko sa inyo, huwag nyo ng alatan kasi para iwas sakit. Tsaka syempre mas maganda yung hindi maalat. Kasi ito po, kaya ko sineshare sa inyo. Actually po, hindi naman na po ako diabetic, kaya lang po, kaya ko sineshare sa inyo, pang maintenance po ito sa kalusugan nyo, para hanggat maaari pwede nyo siyang kainin ng, pwede nyo siyang papakin, pwede nyo siyang ulamin pag naluto nyo na. Ano siya, healthy. Actually, parang ano to eh, parang vegetarian food na, kasi meron namang, ang mangyayari kasi dito pag naluto, akala mo yung torta siya na ano, nakala mo yung torta na karne, pero gulay pala yung nasa loob. Actually, may mga ganito naman po dyan po sa SM, meron pong ganun eh, mga veggie food, yung akala mo luncheon meat na gulay. Ito lang, siyempre po, mahal, di ba? Kaya ako nag-improvise ako ng sarili kong pagkain na healthy po. Yan, pinakita ko po sa inyo para makita nyo rin, para may idea rin pa. Pakita ko po sa inyo yung, ay alam nyo na po yun, pinakita ko na minsan sa vlog ko yun, yung Ribisco whole wheat. Pero pakita ko pa rin po sa inyo para makita nyo. Yan po ang ginamit ko dyan, basahin nyo po. Ay, nasa na ba yun? Mali, sandali lang po mali pa. Ito pala, nakatago pala sa drawer. Andito pala sa drawer ko. Kaya lagi akong bumibili nito kasi ginagamit ko siya pag nagluluto ako ng mga ganyan, torta. Kasi pwede mo siyang kainin na hindi ka magigilty na pagkakain mo na, uy, ano yung nakain? Cholesterol o kaya yung bawal sa akin. At ito po kasi gulay. Kumbaga ano, parang pang-maintain nyo na lang po sa sugar nyo na ano, o kaya sa high blood nyo na hindi na po tataas. Kahit na hindi na po kayo high blood o hindi na kayo diabetic, pwede nyo gawing anto kasama sa dish nyo, sa menu nyo, para kahit medyo marami kayong makain, medyo hindi kayo nag-ano, diba? Nag-crave pa po kayo dahil konti ang kinain yung kanin, pwede nyo po siyang papakain. Ito po yun na sinasabi ko sa inyo. Dalawang ganyan ang nilagay ko. Ayan po, tinubigan ko ng konti yan, naging para siyang
Ayan, naging parang arena. Yan gagamitin ko po mamaya pandagdag pagka tapos nalagyan ko po yan ng 2 itlog kapag halu-haluin ko po sila. Pero gigisa ko muna po itong repolyo para may lasa. Ayan po, nakita nyo, pinay-prepare ko lang muna po yung 2 siguro mga medium size na sibuyas na puti. Gisa nyo. Actually, minsan pwede rin naman yung ganitong parang corn flour lang, kaya lang kaya ginigisa ko ng konti para medyo maluto-luto ng bahagya. Pero huwag nyo rin po lalabugin. Masarap din kasi pag kinakain nyo yung totay, medyo na kaagat-kagat yung bits ng tigas ng repolyo, may lutong ng konti. Medyo luto pero hindi sobrang luto, ganun. Pagka naigisa ko na po siya, pagsasama-samahin ko na po yan, lalagay ko na po itong ito yung rebase po whole wheat na ginawa kong para siya yung pinakamagsisilbi kong arena. Ayan, tapos lalagyan ko ng 2 itlog. Tapos pag niluto nyo po siya, paglagay nyo po sa kawali, slow fire lang po, takpan nyo, mahinang-mahina ang apoy, takpan nyo lang po siya, hayaan nyo lang po siya, para yung pagkaluto niya po gradual, maluluto po siya ng pantay pero hindi masusunog. Pinakita ko lang po sa inyo yan, kasi nagtitinda ako, sabi ko may handa na nga ang kakainin ko mamaya. Ayan po yung corn slaw. Pwede rin siguro hindi gisa yan, nasa sa inyo kung ano, kung kasi madali naman yan, kinakain nga ng, actually kinakain nga minsan ng hilaw yan, yung repolyo eh. Kaya ako ginigisa ko lang po, sandali lang naman bago ko sila paghalu-haluin. Ayan. O sige mga guys, pinakita ko lang sa inyo yung lulutuin ko ngayon. Healthy po to, kaya sinishare ko sa inyo sa mga dating diabetic, dating high blood, para mapanatili nyo po yung, kung sakali pong naka-recover na kayo, para mapanatili nyo yung recover nyo sa diabetic at high blood nyo. Pero kung sakaling high blood at diabetic pa rin kayo, sakaling ganun ang kalagayan nyo ngayon, hindi lalong mas maganda dahil bababa ang sugar nyo lalo, tsaka yung high blood nyo bababa. Pero kung sakaling okay na kayo, hindi na kayo high blood, hindi na kayo diabetic, mas okay pa rin na ituloy nyo yung ganito. Kung kasi mamimaintain nyo yung sugar nyo, tsaka yung BP nyo ng healthy food na ganito. Kaya sinare ko sa inyo mga guys. Ayan mga guys, kasi para makatulong naman din ako sa inyo kahit paano sa mga kagaya ko kung dating na stroke na nag-iingat na pong huwag na ma-stroke ulit. Siyempre, alam ko po yung relate po ako sa ganyan eh. Alam ko nagkikrave kayo sa pagkain dahil bawal tayong kumain ng marami eh. Ito, kahit kumain kayo ng marami kasi gulay ang nasa loob nito eh, kaya healthy kayo. Ito po yung repolyo. Safe na safe kayo rito kahit marami. Diba? Kasi nagkikrave ako minsan, gusto pang kumain eh, bawal sa akin maraming kanin. Kaya nag-iisip ako ng paraan na masosolve ko yung gutom ko na hindi ako tataas ang sugar ko, hindi rin tataas ang BP ko mga guys. O sige po mga guys, hanggang dito na lang po. Dati po, gaya po ng dati, Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. This is Kuya Raymond signing off for now. Bye bye po, kaway.